At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Tumitindi ang tensyon sa Senado nang magpakita ng interes Senator Chis Escudero at Senator Jinggoy Estrada sa mga usapin ng kayamanan at kapangyarihan. Ayon sa mga hindi kumpirmadong ulat, pareho nilang binanggit sa mga pribadong pagpupulong na nais nilang makamit ang higit pang posisyon sa gobyerno upang mapalakas ang kanilang political influence. Ang isyong ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga miyembro ng PDP Laban na nagsimula ring magtaka tungkol sa mga hakbangin ng mga lider ng partido. Kabilang sa mga usapin na tumatalakay sa mga aktibidad ni Escudero at Estrada ay ang mga posibleng plano nilang pagposisyon sa mga susunod na taon. Isang source mula sa Malacanang ang nagbunyag na may mga pahayag ng dalawang senador ay umaasa sa pagtangkilik mula sa mga lokal na politiko at business sector upang mapalakas ang kanilang mga negosyo at political career. Bagamat wala pang formal na pahayag mula sa dalawang senador, hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang kanilang mga hakbang sa politika. Samantala, naging sentro ng diskusyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaganapan dahil tila naging mas malala ang pagkilos ng mga leader ng PDP Laban. Ayon sa ilang mga political na eksperto, si PBBM ay may mga alalahanin hinggil sa posibleng epekto ng mga personal na interes ng mga miyembro ng PDP Laban sa kasalukuyang administrasyon. Nabanggit sa mga internal na pag-uusap na may mga pagkakataon na ang partido ay tila nagpapakita ng hindi pagkakasunduan sa mga major na pulisiya ng gobyerno, lalo na sa mga isyu ng ekonomiya at mga proyekto ng administrasyon. Ang mga hakbang ng PDP Laban na ngayon pinapalakas ng kanilang mga posisyon sa mga lokal na gobyerno ay nagbigay rin ng takot kay PBBM na baka magdulot ito ng kaguluhan sa loob ng kanyang administrasyon. May mga ulat na ang ilang mga lider ng partido ay nag-iisip na gamitin ng mga pondo at mga proyekto ng gobyerno upang makakuha ng higit pang pabor sa mga botante at negosyante. Ito ay isang issue na nagbigay ng malalim na pangamba sa mga miyembro ng administrasyon na nag-aalala sa stability ng gobyerno sa hinaharap. Dahil sa mga bagong developments, ipinahayag ni PBBM na nais niyang makipag-usap sa mga leader ng PDP Laban upang magtakda ng mga malinaw na guidelines hingil sa kanilang mga layunin at hangarin. Isa sa mga layunin ng Pangulo ay masiguro na ang mga galaw ng partido ay hindi magdudulot ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng koalisyon. Sa kabila nito, patuloy ang mga pagdinig at pagsusuri sa mga hakbang ng PDP Laban at kung paano ito makakaapekto sa pangmatagalang stability ng administrasyon. Sa kasalukuyan, ang mga galaw ni Chis Escudero at Jinggoy Estrada ay patuloy na binabantayan ng mga political analysts at mga leader ng bansa. Tinututukan din ito ng mga mamamayan dahil sa mga posibilidad ng pagbabago sa politika at ekonomiya ng Pilipinas. Ang kasunod na mga hakbang ng Administrasyong Marcos ay tiyak na magiging mahalaga upang mapanatili ang stability ng gobyerno at maiwasan ang anumang uri ng political instability sa mga darating na taon. Patuloy ang ating pamamantsyag sa mga kaganapan sa loob at labas ng palasyo. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Natataranta na ang Senate leadership dahil itong Sulit 7. Marami na sa kanila ang siguradong mag-join sa oposisyon. Okay, pakinggan natin ang balitang ito ng Net25 then magbigay ako ng comments. Senado, posibleng sumama na sa oposisyon ang 3 o 4 sa tinaguriang Magic 7 sa Senado. Bagamat nire-respeto ang kanilang desisyon, ang pakiusap naman po ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, huwag sana naman po silang maging destructive minority. Mayan Corvera, maghahati ng detalye niya. 3 hanggang 4 sa tinaguriang Magic 7 sa Senado ang posibleng lumipat na sa oposisyon. Yan ang kinumpirma ni Senador Joel Villanueva matapos ang ligodon sa Senado at pagbibitiw ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Tinukoy ni Villanueva sila Senador Sani Angara, David Ejercito at Nancy Binay na posibleng mapabilang sa minority bloc pero wala pa silang final na desisyon hinggil dito. Isa lang naman yung hangarin natin paglingkuran ng ating mga kababayan the best we can. And yun din yung dahilan kung bakit iniisip namin na
pwede tayong maging minorya, pwede tayong sumama sa bloke ng minority, pwede nating pangunahan ang minority doon sa Senado dahil pwede rin na maging yan ang maging susi para mas maging epektibo tayo as fiscalizer. So these are all available options for us. Bukod kina Villanueva, Binay, Angara at Ejercito, kabilang sa Magic 7 sila Senators Juan Pérez Zubiri, Loren Legarda at Sherwin Gatchalian. Aminado ang senador na masama pa rin ang loob nila sa mga kapwa mambabatas na nasa likod at sumuporta sa nangyaring kudeta. Ayon kay Villanueva, handa naman sila makipag-usap sa kampo ni Senate President Francis C. Escudero, pero kapag umupa na ang kanilang sama ng loob. Umabila rin siya sa mga kasamahan na itigil na ang pagbibitiw ng masasakit na salita hinggil sa nangyaring kudeta sa Senado. Hindi naman natin may itatago yung ating emosyon at kaya kung mapapansin nyo, hindi naman tayo masyado nagsasalita dahil gusto natin masiguro na lahat ng ating sasabihin ay hindi dahil sa taas ng emosyon natin o dun sa nararamdaman natin, no? Especially after giving our best, talagang masakit pa rin, no? Masakit pa rin dahil we walked the extra mile and we were burning literally midnight oils in working very hard. Kayo, more than anyone, the Senate media would know very well kung sino yung mga nag-overtime, nagtatrabaho lagi doon sa Senado. And yet, ganun pa rin yung nangyari, no? Malungkot lang minsan kasi may maririnig ka pa na yung nagsorry nagdadahilan, yung nagsosorry nagsasabi ng kung ano-ano. Yun lang ang hindi natin minsan na maiwasan na okay na pero parang ano ba yan talaga, no? Sana let us move forward and it is what it is. We are all seasoned politicians. Iginagalang naman ang majority block ang desisyon ng mga kapwa senador at hindi sila pipiliting sumama sa supermajority. Pero apela ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sana huwag silang maging destructive minority. That is their option. No one can prevent them from joining the minority bloc. That's quite interesting. It all depends. Siyempre, pag sasali sila sa minority, they will scrutinize all the bills that the minority will propose. But I hope they won't be, a destructive minority. Nanawagan naman si Escudero sa grupo ni Zubiri na huwag ibaba ang bandila ng Senado sa pamamagitan ng pagsasabing baka na umano ng Malacanang ang nangyaring kudeta. Iginit ni Escudero na walang kinatawan ng Malacanang sa Senado at hindi sila bumoto sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Nanindigan si Escudero na nagkaroon ng rigodon dahil nawala na ng tiwala ang mga kapwa senador kay Zubiri. May Corbera para sa Mata ng Ag. Okay, so yun po ang malungkot na balita. Titin ko, instead na unti-unti sanang mag-heal yung sugat, lalong tumitindi. I agree yung sinabi ni Senator Villanueva na merong mag-sorry kung ano-ano pang dahilan at nagbibigay pa ng masakit na salita. Nabantayan ko isang pronouncement ni Senator Escudero, yung wala pa namang luhang tumutulo, na parang nang-aasar. Sabi ko, kung ako ang makarinig niyan, ako yung kasama sa Sulid 7, tapos gano'n na, wala pa namang luhang tumutulo. Masasaktan ako. Baka ito yung tinutukoy ni Senator Villanueva na magsabi pa kung ano-anong masasakit. Okay? So, lalong tumitindi ang pangyayari. Yun na. Ilan na yung konformado na magsama, 4 na eh. Angara, Gatchalian, Binay, and yung 4 na sigurado. Tingin ko, itong Solid 7 na ito, lahat sila sasama sa inyo. Sasama sa minority. At pag nangyari yan, malaking sakit sa
ulo ng Senate leadership at pati na rin itong administrasyon ni PBBM. Pero tatagal na ngayon ang pagpasa ng mga bill. Kasi bubusisihin ng dati dalawa lang. Madagdagan ng 4. Di maging ano. Kung madagdagan ng 7, di lalo na. Ang daming magbusisi sa mga bill. Kaya yung tono ni Senator Jinggoy na I hope they won't become a destructive opposition. Nako, ganun ang mangyari. Kaya tingin ko, kabado na ang Senate leadership. Pati na rin ang Malacanang. Maapektuhan yung mga legislative agenda ng administrasyon ito. Hindi madaling ipasa ang mga priority bills. Baka nga itong budget ng 2025 magiging madugo. Parang nangyari yata yun ng panahon ni PRRD. Yung budget naging alanganin dahil nagkabangayan sa Senado. O baka maulit yun na ma-re-enact yung budget ng previous year. Malaking malaking epekto yun sa ating government operations and ekonomiya. Okay. Yung palaging ginigiit ni Senator Escudero na wala daw kinalaman ng Malacanang. But hindi na nila maloko ang taong bayan. Marami ang naniniwala sa pronouncement ni Senator Zubiri na tinanggal siya sa kanyang pwesto dahil hindi siya sumusunod sa utos ng powers that be. Kahit paulit-ulit pa sasabihin ni Senator Escudero, Jingo Estrada, na sila-sila lang sa Senado, hindi lang happy ang 15 senators sa performance ni Zubiri as Senate President. Wala, kakaunti ang maniwala yun. Hindi kami pinanganak kahapon na. Very clear, may kamay. May makapangyarihang tao na nasa likod sa pagsibak kay Senator Zubiri. Yung tao na yon, yung apektado sa PDEA leaks. Alam nyo na. Alam nyo na. PDEA leaks investigation at itong Chatcha na nahihirapang makapasa sa Senado dahil nandyan ang isang Senate President na independent. Yan si Zubiri, independent. So, I just hope itong bagong Senate President, panindigan niya yung palagi niyang sinasabi na anti-Chatcha siya. Pag ginawa niya yan, sasaludo ako kay Escudero. Kailan kung bumaliktad? Wala na. Lahat, puros ko na lang. Alam nyo na. So, good luck sa Sulit 7. Sana gabayan kayo ng Diyos, ng konsensya, kung anong gagawin nyo pag-resume ng session ng Senado. Alalahanin nyo lang ang taong bayan na huwag sanang mag-suffer na kung anumang decision. Position ba kayo, minority bloc ba, o maging independent. Okay lang. Kasama doon po kayo sa 15 na pumirma in support of Senate President Escudero. Yes, even though my signature was already insignificant, lumapit sila sa akin after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. So, pumunta sa akin nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Senator Tolentino Pero nalocate nila ako doon, pumunta doon, kinausap ako. Sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the Senate President. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan, kung pipirma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I was really contemplating seriously to join the minority after
that incident. But I was persuaded by Senator Chis and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. And ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung ang lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with, ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So yun, pinirmahan ko yung resolution, but that was already immaterial because they already have 14, that they have already declared victory. But at least on my part, masaya rin ako kahit because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niyo hindi na kailangan yung boto ko, still, kinumbinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Well, kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session. Di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me being a good soldier, gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, meron kaming usapan, kaming tatlo, Senator Bungo, Senator Tolentino, na majority rules. Lalabas 3 against 1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. So, at hindi ko, as I've said, feeling ko, being a good soldier, I would like to convey the message to him that, my commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. Ha? Yes. Kaya ako napaiyak. Dahil nga, hindi naman sasama ng loob. Parang lang. Nahiya ako sa kanya. Dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Well, in fact, andun kami sa opisina ni Migs before, before mag-start. Nung pumasok si Senator Chis at si Senator Alan, sabi ko, exit ako kasi baka maipit ako, baka sibat ako doon sa isang pintuan, di ba? 2 pintuan doon, may isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon sa labas. Labas ako, hindi na kami napag-abot. Pumunta ako kay Senator Tolentino and Senator Bungo na sana sabihin ko, baka pwede ba niyo makonsider yung kaya kanyo matanggap if I'm going to renege on our usapan. Pero sabi ko, mapahiya ako doon sa dalawang kasamahan ko. Kung pwede ba na mag-join na lang ako sa minority. Yan ang gusto kong sabihin doon sa kanila. But they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority. Mag-majority ka. Pumasok, sumunod yung sila si Senator Chis at Senator Alan, pumunta doon. Sabi na ako, kahit na panalo na kami, panalo na. Insignificant na yung aking perma doon. Still, very magnanimous sila to offer for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority.
kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Kasi alam ko, hindi lang naman, although, tinanong ko ito kay Senator Chis kung talagang yan bang dahilan bakit kinudita si Senator Migs dahil ba dyan sa hearing, sabi yan, no, hindi yan kasi wala yan sa rason dito. Wala yan sa rason. Yun lang sabi sa akin, ha? Which, of course, it's up for you to, bahala na kayo. Basta sinabi sa akin, hindi yan ang rason. At kung yan man ang rason, supposed to be, whether or not sasama ka sa amin or hindi, tatanggalin ka namin dyan sa your chairmanship in the public order and dangerous drugs. Tatanggalin ka namin kung yan ang rason talaga. Whether or not sasama ka sa amin. Dahil yan ang rason. Yan mo kaya ang target namin ngayon na galit kami sa hearing na ginagawa mo. Dapat, I am also heartbroken. My heart is really broken. He's a very good leader, Senator Zubiri. I love him very much. I respect him very much. He's a very good leader. Well, siguro mas maganda sila lang tanungin nyo because they have their own reason. Pinag-usapan nyo. Ha? They have their own reason. They have their own reason. They have their own reason. Oh, sumama ako kasi yun nga, may usapan kami na majority rules. Kung saan pipirma yung dalawa, obligado yung ayaw na isa, sumama. Usapan namin. Well, what country are you talking about? I am being disloyal to this country by voting Chis Escudero? Oh. Yes. Well, kung country is above self, above party, and above party mates, what country are you talking about? Nasisira bang country dito sa decision ko? Oh. Yes, automatic yun. Pero dito naman, hindi naman at stake ang kinabukasan ng bansa dito. This is mere changing of the guards. Bakit ba mapapahamak bang bansa kung si Senator Chis ang magiging Senate President? I think no. Di ba? Dahil nga, hindi na si Migs ang Senate President and yun nga, sinasabi nila na akong tina-target dahil sa aking hearing, so maybe pumunta lang ako sa minority nito kung talaga ako ang target nila. But it was explained to me properly by Senator Chis na kung ikaw ang target, sasama ka man sa amin o hindi, or hindi ka na namin kausapin, ngayon panalo na kami, 14 na kami, mayroon kami 14 votes. Bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority kung ikaw ang dahilan? Bakit na nagpalitan ng liderato sa Senado? Di ba? In-explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan. It's not you. Ha? Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Pag nakondisyon na si Kumar, nasa kondisyon na pag makalabas sa ospital. Ha? Well, pag-usapan ba namin is kasi ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang sa kabila naman ako. Pag-usapan namin yan dahil magbe-break na mahaba ang break ng Senado, kawawa naman makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial intention is pauwiin yan dahil hindi pa pwedeng naka-break kami tapos sila nakakulong dyan. Hindi maganda. Fair tayo. Hindi po pwede. Ha? Hindi sa kasi baka magkaroon yung idea yung public na huwag ka naman pala mag-break, papalabas na tayo. Baka the lessons will not be learned. Ay, the mere fact na na-contempt ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong,
you will learn real lesson naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Kailangan magsabi ako ng totoo. Ganun kasi, enough na yun, na-contempt ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka 1 day, 2 days. Pag kinulong ka, gusto mo pa buong break ng Senado, nakakulong, kawawa naman yung mga tao na yun. Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ako pumirma nung papel na yun, sinabihan ako na hindi ka namin tatanggalin dyan. Kahit na hindi pa ako pumirma ng resolution. Kasi nga, ako na lang is in order to be officially joining the majority, I have to sign the resolution kahit na immaterial na yun dahil meron silang 14 votes. Kung tutusin nga, pag panalo na ng 14 votes, kahit na 13 pa lang, pagkakuha ng 13 votes, we don't need your vote. Panalo na kami. Sino ka na papansinin namin? Sino ka na kukumbinsin namin dito? But at least they are very magnanimous in victory. At nilapitan tayo at kinausap. Yes. They earn my respect. Dahil mabait sila. Kahit papaano, pinuntahan ako. Kahit na alam, panalo na sila. Yes. Merong tumatawag. Yung the past? Oo. And you cannot be successful in a coup d'etat if you don't have the votes. So you have to convince everyone. Kasi mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga sila. Oo, kasamahan ko lang. Kasamahan ko. Ha? I don't know kung merong mas matapang sa kanila na tawagan ako. Ha? After nila ako babastusin dyan sa mga press con nila, tapos tawagan ninyo ako, ganun, baka kayo naka-small sa akin. Diba? Wala tumawag. Malacanang. Ano? Oh. Saan? May rules ba stating that? Na pag motor proprio cannot go beyond 4 hearings? You show me the rules. Kung meron ba? I don't think, wala. I don't think meron. Wala. Yan, if they have trust in me as the chairman, siguro, pagbigyan nila ako. Nakita naman nila yung flow ng hearing. Nandun siya kahapon, nandun si Senator Jinggoy. Nakita mo nila. I don't know if I am violating the Senate rules as far as committee hearings are concerned, lalong-lalo na sa motu proprio investigation. I don't know kung meron akong na-violate. So far, wala akong alam. Tell it to the Marines. Kahit kayo, naniniwala kayo? Kalukuhan lang yung magsasalita niya doon? Naniwala ba kayo? O, kaya nga, nanonood ba ka sa video? Kung ano yung take nyo, yun rin ang take ko. O, kung naluloko siya. Ano pa? Yung sinasabi niya doon. Kaya nga kinontempt ko kahapon dahil halatang niluloko kami. I don't know kung sinong tao. May sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? James Kumar. So, yun yung kinukot niya na source ng kanyang, kaya siya nagsasalita na gano'n. Wala na. Si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag nagsabi si James Kumar, yes, I am instructed by LAM to
to talk to these people, then pwede siguro. O di, may denial ba siya gapon? O gusto nga niya i-clear name, pero I stop him from doing so because he is in sick bed. Kung may mangyari dyan sa kanya, makukonsensya naman ako. Just leave it to me. I will decide. I will cross when the bridge is constructed. Huh? Saan? Oh, wala akong regrets because I've been praying every night. At kahapon bago ako umalis sa bahay, kasama ko yung asawa ko, mga anak ko, at mga apo ko, nag-pray kami bago ko bumiyahe dito papunta sa Senado, na sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So, no regret on my part. I told the Lord, come, Holy Spirit, please guide me. So, I hope I was guided. Ewan, mahirap lang kung hindi nakinig si Lord, no? Hindi ako ginaid. Pero I'm sure nakikinig si Lord sa akin. Sabi ko, come Holy Spirit, please guide me, Lord. Well, mananatili pa rin yan. Personally, kung kaibigan kami, kahit na anong mangyari siguro, mataas pa rin respeto ko sa kanya. I love him as a friend. Napakagaling niya na Senate President. Siya lang, as far as I know, 5 years pa lang ako senador. Siya lang ang Senate President na mahal ng lahat ng empleyado ng Senado. That's all I can say. Kaya ako napaiyak hapon nung sinaluduhan niya ako. Dahil nga, sabi ko sa kanya, Mr. President, sorry, I failed to win the war for you. Sorry. It's no longer hard for me because the battle has been won. Panalo na yung kabila. Wala na, kung ako ang naging number 13, wala na, ayaw. Siguro, may guilt on my part. Pero, wala na, yung material yun, number 15 na ako eh. Number 15. Aha. Well, as I have said, tinimbang ko ng husto yung aking desisyon. Nagdasal ako kay Lord, na guide ako. At yun ang naging decision ko na I would not let my party mates down dahil may usapan kami from the very beginning na in every voting situation, dapat majority rules kung yun nga, 2 against 1, yung 1 should go with the 2. So yun ang aming usapan. Oh, hindi ako maharap kay Mig. Wala akong mukha sa kanya. I was fighting tooth and nail na hindi siya ma-remove. I've been convincing my party mates, but still, I respect their decision. May decision silang sarili. Yes. What sin have I done in order for me to seek an apology? Please tell me, anong kasalanan ko para ako maghingi ng apology? Kasalanan ko ba kung nailagay yung pangalan niya doon sa report na yon? Was that my fault? I don't think so. Mas malaki ang kasalanan ko siguro sa Pangulo kung being chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Wala akong ginagawa dyan sa mga informasyon na yan na hanggang lumaki, hindi ko inaksyonan. Mas lalo siguro kung may kasalanan sa taong bayan,
kung hinahayaan ko yan, na yung mga security classified documents ay palagi na lang nangyayari, merong ganun, o hindi natin imbestigahan. So, I don't see any offense. Bahala na, kung sila, tingin nila, may kasalanan ako, then sorry, kung may kasalanan ako. Pero for me, to seek for an apology, to ask for an apology, to give my apology, wala man siguro akong nagawang kasalanan. So,